Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi Kabanata 36 na nagpapatuloy. Hirap na ang ating bida sa sakit na kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay dumating na ang mga batang bayani sa ikalimang depensa ng bansa kasama ang buong hukbo ng frontline. Natutuwa si Nanding at Chu Chan dahil nakabalik sila ng ligtas. Tinanong nila bakit nagpakulay ng buhok ang ating bida at niyakap naman ni Chu Chan ng mahigpit ang kuya nito. Sumagot si Nanding na ito daw ang resulta ng paghahanda niya, kailangan malagojo sa toro ang buhok niya. Tinanong siya ni Susanggi kung handa na daw itong lumaban sa frontline. Handa na daw siyang lumaban para sa bayan, para sa bansa. Samantala ang mga balita sa labas ng bansa, ang South Korea at North Korea ay bumagsak na sa kamay ng mga alien, pati ang Japan ay hindi rin kinaya ang lakas ng mga ibang lahi, sumunod din ang Pakistan na talo ng mga alien. Ang Amerika naman na kinakaya pa ay tuluyan na ring bumagsak dahil may nagpakitang S-rank na alien sa lugar. Samantala sa ikalimang depensa ng bansa nagpatawag ng live press con ang ating bida, gumamit siya ng drone para kuhanan ang lahat. Pinulong niya silang lahat sa ikalimang depensa ng bansa dahil gusto niyang magbigay ng mensahe sa kanila bago magsimula ang matinding laban. Lahat ng tao sa bansa ay nanunood, na pasabi na lang yung mga netizen sino itong kupol na pabida, may pa-face reveal pang nalalaman. Tatanggalin na ng ating bida ang kanyang maskara, siya daw ang nag-iisang tao sa likod ng 5 banal na divine level. Gulat na gulat yung mga kasamahan niya na chismoso sa trabaho sa trial grounds, hindi daw nila akalain na matagal na nilang kasama sa trabaho ang pinakasikat na banal na bayani sa buong social media. Nag-utos si Nanding na lahat ng puwersa ng bansa ay kailangan dalhin sa ikalimang depensa ng bansa para sa huling laban. Kailangan daw nilang ibuhos ang lahat dahil may mga S-rank, SS rank at SSS rank na alien pang darating. Pero bago pa daw mangyari yun, bubuo siya ng suicide squad para umatake sa mga kalaban. 10 tao ang kailangan niya at dapat may mga bitaw ito. Pinakaunang nag-volunteer si Chu Chan, Old God level, may kapangyarihan itong gumawa ng bahay-bahayan. Pangalawa si Chu Singhe na Ancient God Payak level, may kapangyarihan na Domain Aura. Pangatlo si Susanggi, Ancient God Payak level, Puppet Master. Sumunod naman nagpalista sa ika-4 at ika-5 ang magkapatid na Kinsoy at Kinying, Ancient God level, tagatanim ng punong halaman. Sabay dumating si Lan Sakong na ika-6, sasama daw siya, Ancient God level, kayang kamontrol ng ice tubig. Habang nagchismisan silang tatlo ay may papalapit sa kanila na nakamotor ng Ducati. Pang-7 daw si Sang Yuan na sasama level 10 na bayani at may kapangyarihan mag-supply. Natuwa si Nanding dahil may babaeng sexy na sasama sa kanilang grupo. Pagkatapos ay may dumating na naman nakasakay ng pulang Lamborghini. Bumaba ang 2 babaeng sakay nito, si Suleng level 10 na bayani may kapangyarihan na tamang hinala. At si Seeker level 10 na bayani may kapangyarihan na magbalik ng oras, sila daw ang ika-8 at ika-9. Sabay lumapit ang kapatid niyang babae, hindi daw papayag ang magulang nila na mag-isa lang si Nanding na pupunta sa delikadong lugar. Si Nancy may kapangyarihan daw siyang magpagaling ng mga nasaktan, iniwan at pinaasa ika-10 sasama. At may humabol pang 2 hot babes na kasakay ng Hammer, si Chen Liani at Sosyonan, pareho silang healer na bayani. Bigyan daw sila ng pag-asa ng ating bida na makasama sa grupo. Pumayag naman si Nanding basta babae ay walang problema sa kanya dahil babero ang ating bida. Silang 13 mga bayani ang bubuo sa grupo ng Suicide Squad. Samantala dumating na ang mga alien na 10,000 ibang lahi sa ikalimang depensa ng bansa. Dinaanan nila yung malupitong pormahan at ipinagbabawal na teknik ng ating bida, kaya natudas sila. At sinalubong sila ng mga nagbagong alaga ng ating bida. Sabay umatake rin ang mga patay na bayani. Nasa likod naman ang mga bayaning Filipino na pinalakas ng 50% malupitong pormahan ni Nanding. Nagbigay rin ng hudyat ang ating bida na atake na sila. Ang buong grupo ng Suicide Squad pumasok sa lagusan ng kawalan. Sa likod sila dadaan para sirain ang lagusan na nagduduktong sa Earth at sa ibang mundo. Habang naglalakbay sila sa kawalan ay pumasok muna sila sa isang lagusan na may bahay kubo. Ipinaliwanag ni Chu Chan na kapangyarihan niya ito, may sarili siyang mundo, kapareho ng oras sa labas, pwede silang makapagpahinga at magparty dito pag napagod sila sa labas. Tinatawag niya daw itong maliit na mundo. Hindi ito nagustuhan ni Nanding dahil seryoso daw ang misyon nila, hindi sila pwedeng magpakampante. Kinausap siya ng tropa niya na kailangan din nilang mag-relax, hindi puro trabaho lang dahil mga tao din sila.
Kaya daw pumuti ang buhok ng ating bida dahil masyado itong adik sa trabaho. Kahit katapos na daw ng mundo at least masaya sila, wala silang pagsisisihan, sabay pumunta na sila sa bahay kubo. Ito daw ang pangarap nila, sakong natirahan ang bahay kubo. Maganda raw ang pagkakagawa ng bahay, hindi tinipid sa materyales. Tinanong ni Nanding kung papasok sa loob ang magkapatid, sumagot sila na hintayin nila anong utos ng boss idol nila. At nakapagdesisyon na ang ng ating bida na pumasok sa loob. Pagbukas ng pinto ni Susangi ay nagulat siya. Kasama silang lahat dahil napakaganda ng itsura ng bahay sa loob nito, pang mayaman. May sari-sarili silang kabaong pag hindi na nila kaya at gusto na nilang magpahinga. Ipinagyabang ni Chu Chan na parang nasa bahay lang sila at nagbabakasyon. Nararamdaman nila na parang gusto na nilang magpahinga dahil inaantok na bawat isa. At bawat isa sa kanila ay pumunta na sa kanya-kanyang kabaong para magpahinga. Ang mga babae naman ay pupunta sa silid ng pagamutan at kusina para kumain. Napasabi na lang si Nanding na masyado daw relax ang mga kasama niya, sinagot siya ni Chu Singhe na wag dibdibin ang lahat ng problema dahil may likod pa ito. Sa kusina nagsimula ng magluto ng adobong manok si Sang Yuan. Dumating naman si Kinsoy na may dalang gulat pang sahog, tinanim daw nila itong magkapatid. Madali lang daw sa kanilang magtanim na magkapatid gamit ang kapangyarihan, kakatanim lang aanihin muna kaagad. Humanga tuloy si Sang Yuan dahil pwede daw nila itong pagkakitaan na gulayan sa palengke. Sa pharmacy naman silid ng pagamutan nag-uusap ang magkaibigan na doktora. At sa operation room mag-isa lang si Nancy na kinakausap ang sarili. Samantala sa labas naman ng bahay kubo gumagawa sila ng teleportation para mabilis makabalik agad sa maliit na mundo. Tinawag siya ni Seeker na bata, bakit hindi na lang ito gumawa ng panibagong maliit na mundo, galit na sinagot siya ni Chu Chan na wala daw itong Didi. Nagalit si Seeker dahil na real talk siya na walang Didi, buti na lang naawat siya ni Chen Liany. Sinabi ni Chu Chan mas magandang walang Didi kaysa walang buhay, sinakripisyo niya daw ang 50 na taong buhay niya para magawa ang maliit na mundo. Kaya kaunting taon na lang natitira sa kanya, sabay nalungkot yung dalawang babae sa nalaman nila. At sa wakas naluto na ang mga pagkain. Magsisimula na ang mukbang, kailangan daw nilang magpakabusog dahil baka ito na daw ang huling kain nila. Nagsimula na silang magplano. Nagsabi si Chu Singhe na may 2 portal sa maliit na mundo, ito ang papunta sa lagusan ng kawalan at pabalik sa ika-5 depensa ng bansa. Si Suling at Seeker ang magbabantay sa portal, si Sang Yuan, Chen Liany, Sushonan at Nancy ay hindi pandigma ang mukha, kaya dito lang sila sa bahay tagalinis at handa ng pagkain. At dito nagtatapos ang Kabanata 36 na maraming salamat po sa panonood nyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.